Yun, hindi pa na-experience yan. First time ko na-experience yan. So, dapat maging attentive sa... Kasi hindi ka basta-basta susunod sa mga sasakyang yung sinusundan mo. Kasi tulad mo, nagpapago. Yun, dito yung exam mo. Kung dito ka magpapa-registro Okay. yun, sila din yata nagtuturo dito. Tapos dito tayo lalabas mamaya. Pupunta tayo doon, no? Okay. Sige. Ready ka na? Oo. Okay. Sigurado ka na? Ikaw kuya, karami ka na. Wala naman gagawin eh. Manunod na ako mag-instruct siya eh. Kasi pag si Josh yung ganyan, siya yung kinakabahan kaysa sa akin. Muna tayo? Huwag kang kabahan, sabi mo. Magaling ka ng driver eh. Ruso naman dito ang kailangan mo eh. Okay? Okay, sige. Proceed tayo. Wait lang, may sasakyan sa likod. Back to you mga kalahi. Ngayong araw nga ay isishare ko sa inyo ang aking pagturo sa pagmamaniho dito sa Alberta, Canada. Unang estudyante ko nga po ito dito sa Grande Prairie, Alberta. So sa mga nakakaalam, lingid nga sa kaalaman ninyo na marami na rin tayo na estudyanteng naipasa sa pagtuturo ng pagmamaniho dito sa Canada. Yun nga, malaking tulong ito sa ating mga kababayang Pilipino na nais matutong magmaniho dito. So, nakita mo yung Dahil nga dito sa Alberta, Canada, hindi sapat ang driving ka na sa Pilipinas dahil magkaiba ang rules dito kumpara mo sa Pilipinas. Dito, napaka-professional at disiplinado ang mga driver. Kaya naman ang mga tinuturo ko is standard and based by the book talaga. Hindi yung gawa-gawa ko lamang at invento na tulad ng iniisip ng iba. At kung tatanungin ninyo, aba, hindi kaya basta-basta magturo ng driving lesson dito sa Canada. Nakaka-stress kaya, lalo na pag bagong estudyante, kakabahan ka talaga. Yung pasok yan. Pero dahil inspirado ako matuto sila, Mga sideline. kaya nagtsatsaga kong turuan sila hanggang makapasa. So yun nga mga kalahi, itong estudyante natin is isa na siyang driver sa Pilipinas. Pero dahil magkaibang rules and regulations dito sa Canada, kaya gusto niyang matuto para ang road test niya ay may pasa. Dito kasi sa Canada, hindi basta-basta magmaniho ka lang at porket driver ka sa Pilipinas ay okay na. Dadaan ka muna ng masusing pagsusuri at evaluation hanggang mag-road test ka at ito ay yung may pasa. Saka mo lang masasabing isa ka nga talagang international driver kung ikaw ay nakapasa na. So yun, tingnan ninyo ating estudyante ngayon mga kalahi. Obserbahan ninyo kung ano ang kanyang mga natutunan at mga dapat niyang pagdaanan. Adjust ka ng konti dito. Yeah, pretty good. So naka-amber light na. Kahapon pumunta ng Silvertex si Jess eh. Nagpaalam. Sino? Si Jess. Bakit? Hindi makakapasok sa May, ay nagpa-day off sa May 10. Punta kaming Calgary eh. May visa ano ka? Hindi, yung sa kapatid ko, yung isang requirements niya sa pag-alis niya, kailangan niya. Dun pa lang kailangan iyan yun. Oo. Yung sa Philippine Consulate, Okay. eh wala tayo dito. Tapos nag-rent kami ng sasakyan kuya. Nag-rent na kayo? Oo, Magkano? 130 for... Calgary yun? One day drive? Pick up namin ng 9, balik namin ng 11. Ang gabi? Oh. Ayos na, 130 lang. 130 lang. Unlimited mileage na yun. RAV4. Sa inyo na lang yung gasolina. Oo. Okay na yun. RAV4 ang kinuha namin. Maganda, malaki. Maganda pala ganun, no? Magre-rent ka lang. Mas okay yun. At least, hindi pa namamileage yung sasakyan. Wait lang, wait. Paunahin mo muna sila. Then go. Stop ka dito, ano ka na? Nakahilaw ka lang. Stop ka na dyan. Yeah. Tapos? Nakita mo? Diba? Dito ka titingin eh. Dito. Nawala na yung araw. Then proceed ka na. May sasakyan. After nitong coaching itong parating, Okay. proceed ka na. Okay, good. Pasok ka dun sa may araw. Ganun dapat. No? Yun, hindi pa na-experience yun. First time ko na-experience yun. So, dapat maging attentive sa iba. Kasi hindi ka basta-basta susunod sa mga sasakyang yung sinusundan mo. Kasi okay. tulad no, nagbabago yung proceed ka. Right, tuloy natin. Dito mo magagamit yung para din. Oo, dito na.
parking. Palagay mo kuya, kaya ko mag-road test dito sa UP? Kaya na. May lakas naman ang loob mo. Hindi ka kinakabahan. 50 lang. Dito ulit tayo, no? Sa ulam mo ng jeep. Parang maliit lang siya, no? Actually nga, kahit na hindi ako nagdadrive, kakatingin ko lang, maliit lang. Alam mo na, no? Ikot-ikot lang. At ayun nga, after nga ng 1.5 oras ng aming pag-iikot, ready na nga ang ating estudyante. Naway may pasa niya ang unang take ng kanyang road test dito sa Alberta, Canada, Grande Prairie. First time ko magturo sa kanya dito sa Alberta, Canada. And good news naman dahil hindi siya kinakabahan at talagang desidido nang mag-road test. So let's support our student mga kalahi. And wish natin na may pasa niya ang kanyang road test. So yun, sa mga gusto magpaturo dyan, comment down below and pag-usapan natin yan. Ito nga pala Sir Hernan Kamama, ang inyong kalahi dito sa Alberta, Canada. So hanggang sa muli mga kalahi, kita-kits ulit tayo sa aking mga susunod na kwento sa aking video. Maraming salamat. Hanggang sa muli, ingat mga kalahi.